Una sa lahat, bagong modus ng mga kawatan. Aapakan ang paa ng biktima para malihis ang atensyon habang ninanakawan siya ng kasabwat. Ang isa sa mga suspect nakipaghabulan. Naaresto kaya siya? Alamin yan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Kidnap na dayong estudyante nasagip sa tabing kalsada pero pinutulan na ng mga kidnapper ng daliri. Sinitang convoy ng pulis sa EDSA busway. Giniit ni PNP Chief Romel Marbil na merong pupuntahang emergency. Daan-daang Pogo workers na aresto sa isang scam hub na nasa tapat lamang ng tanggapan ng NBI. Mga opisina sa loob ng Senado inutusan na ni Senate President Jesus Codero na maghanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hiling na dagdagan ng 2 piso ang pamasahe sa mga bus tinalakay ng LTFRB. Sunod-sunod na hirit para sa fare hike, kinababahala ng ahensya. At muling kiligin sa tambala ni Sanchay at Dao Mingse sa nagbabalik na Meteor Garden dito sa TV5. Matagumpay na nasagip ang dayong estudyanteng dinukot sa isang exclusive school sa Taguig. Pinutol ang daliri ng bata dahil tumanggi ang mga magulang niya sa hinihing ransom ng mga kidnapper. Iniimbestigahan na ang mga posibleng motibo sa kidnapping, kabilang ang sinasabing koneksyon ng magulang ng bata sa Pogo. Nasa frontline ang balitang yan si Maricel Halili. Na-rescue ang senior high school student na nakidnap mula sa isang exclusive school sa Taguig. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, February 20 nang makidnap ang bata habang pauwi ito galing eskwelahan. Sumunod na araw nang inireport ang magulang ang kidnapping. Kalaunan, natagpuan ang sasakyang sumundo sa bata na nasa San Rafael, Bulacan pero patay na ang driver nito. Naiwan pa sa loob ng sasakyan ng ilang ebidensya gaya ng pictures at duct tape. Kinontak naman ang mga kidnapper ang mga magulang at humiling ng $20 million o mahigit 1 bilyong pisong ransom. Pero tinanggihan ito ng magulang. Nitong Sabado, February 22, naglabas ng video na pinuputulan ng daliri ang bata. Nang sumunod na araw, humingi ng proof of life ang magulang ng kidnappers. Yung proof of life ay pinakita yung bata na kumakanta ng paboritong awitin ng kanyang nakababatang kapatid. Kumanta yung bata, nakangiti naman, at nakita na, at mula sa video niya ay mukhang in good health. Pagdating ng Lunes, natukoy na ng anti-kidnapping group ang lokasyon ng suspect sa pamamagitan ng signal ng kanilang cellphone. Kaya kahapon nagsagawa na ang mga otoridad ng hot pursuit operation. Bandang alas 8 kagabi, nakita nila ang batang nakapadyama at may benta ang kamay sa may Parañaque area malapit sa phone signal. Dito nasagip ang biktima. Di naman inabutan ng mga otoridad ang mga suspect. The choice was pursuing the vehicle or securing the child. Obviously, ang AKG, inuna yung bata. Kinuha yung bata, dinala sa ama, at nireconcile namin lahat. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung ano ang motibo sa kidnapping. Isa na riyan ang koneksyon umano ng magulang ng bata sa Pogo. Initially po, ang isa sa miyembro ng pamilya po ay dati pong involved sa business ng Pogo, na kung saan ang pinag-uusapan po nila yata yung pagbabayad ng mga hindi na mababayarang utang. Just money. Ayun lang talaga. There's no revenge. There's no revenge. Crime syndicate lang talaga. Tukoy na ng PNP ang mga kidnapper at tinutugis na nila ang mga ito. Sa ngayon, 8 kidnapping incident na ang naitala sa bansa mula Enero. 5 sa mga yan ang naresolve na. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Panibagong Pogo habang nabisto sa isang mid-rise condominium sa Pasay City. 300 dayuhan ang nabistong sangkot sa iba't ibang uri ng scam. Nasa Frontline na balitang yan, si Brian Basa. Huli sa akto ang mga dayuhang itong nambubudol online.
May isa pang ginapos habang nakadapa. Sinubukan palakasin niyang manlaban. Nanguna ang lokal na pamahalaan ng Pasay sa raid na to sa isang mid-rise condominium. Katuwang nito ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, mga pulis at ang Department of Justice. Puro scam ang nasa ika-6 hanggang ika-10 palapag. Chinese ang wika sa mga monitor. May nangla-love scam, investment scam at online betting. May mga nanghuhut-hut pa ng pera gamit ang tech scam. Ang isang Malaysian, giniit na wala siyang kinalaman sa mga krimen. They only let me know portion by portion, so I will not understand how the thing works entirely. Hetong isang makinang merong hile-hilerang antena. Ang tawag pala rito, text blaster. Pwede kasing magsaksak ng maraming SIM card para makapagpadala ng iisang text message sa maraming tao. Kaya pwede itong pambudol sa maraming biktima para makapagpadala sila ng pera mula sa kanilang mga e-wallet. Naispatan pa ng DOJ Office of Cybercrime ang listahang ito. Mga Pilipino pala ang naloloko matapos pindutin ang link sa text scam. Kapansin-pansin din ang mga closure order na nakapaskil sa mga pinto. Lumalabas na pinasara na dati ang scam hub na ito, pero posibleng unti-unting bumabalik ang mga scammer. May mayor's permit pa nga mula sa Pasay City ang scam hub, pero sa ilalim ng ibang pangalan. Talagang harap-harapan na binabastos na yung batas natin, na masyado na silang garapal, despite na may closure order na sila from PAGCOR. Hindi bababa sa 300 ang nahuli, kabilang ang mga Pinoy, Chinese, Vietnamese, Malaysian at Burmese. Desidido naman ang Pasay City LGU na tibagin ang mga scam hubs sa kanilang lungsod alinsunod sa total POGO ban ng Pangulo. Parang asot pusa, hindi lang sa POGO, sa vendors, etc. Pag ini-inspect, nawawala. Pero pag nawala kami, para bang nagtatry sila, hindi namin kayo papayagan talaga. Dadalhin ang mga nahuling scam hub worker sa detention facility ng PAOK sa Pasay habang pinoproseso ang kanilang deportation. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Napabalik na sa China ang halos 100 Chinese POGO workers sa inaresto nito lang nakaraang linggo sa isang mega scam hub sa Parañaque. Pero marami pa rin mga sangkot sa POGO ang mga nakaschedule pa lang na ide-deport. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa tulong ng Chinese Embassy, napadeport na ng Bureau of Immigration ang 78 Chinese POGO workers. Sila yung mga naaresto kamakailan sa isang scam hub sa Parañaque. Mula Enero, higit kalahati na ng 500 illegal foreigner ang napadeport. Aminado naman ng BI na hamon sa kanila ang pagpapaalis ng mga POGO worker dahil magastos din ito. Hindi rin daw sapat ang detention facility. This is why we take the fastest available option for their departure. The Philippines will not be a safe haven for illegal activities. Magsasagawa rin daw ng isang araw na issuance ng clearance ang NBI para sa lahat ng mga nakadetain na dayuhan para mapabilis ang proseso. Sa ngayon, marami pang nakaschedule na ide-deport at aaresuhing mga illegal na dayuhang sangkot sa POGO. Ang PAGCOR naman, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa naipasarang POGO hub sa bansa. Katunayan, malugod ko namang babalita sa inyo na as of December 31, na-cancel natin lahat ng licenses. pero aminado ang PAGCOR na ang talagang malaking hamon pagkatapos ng December 31 deadline ang operasyon ng guerrilla o maliliit na POGO o scam hubs. Dapat scam hubs ng tawag dito or scammers. Dahil wala namang ginagawa na to kundi manloko na lang. Naniniwala pa po kami na marami pa. At kung makikita nyo, halos linggo-linggo may pinakamahina isa eh. Kuminsan 3 sa isang linggo. Ang Chinese Embassy naman, iginiit na nakatuon din ang gobyerno ng China sa pagsugpo sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagsusugal at sa mga krimen dahil dito. Parati rin daw nilang sinasabihan ng kanilang mga mamamayan na sumunod sa batas ng Pilipinas at huwag masangkot sa mga iligal na gawain. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mismong si PNP Chief Romel Marbila nagsabing meron daw emergency kaya't napilitang dumaan ng EDSA busway ang convoy ng mga pulis na nasita sa Ortigas kagabi. Handa rin daw sumunod sa otoridad ng SAIC ang PNP pero sana raw ay hindi na isinapubliko ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Makikita tayo ng sir,
Pasado alas 6 kagabi, nang harangin ng convoy na ito sa EDSA busway sa May Ortigas. Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Nagpakilalang pulis ang lalaki na kumausap sa mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT, pero nauwi ito sa pagtatalo. Sir, bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Dapat tumawag kayo kakad kanina, sir. Nakikita tayo. At nang tanungin na kung kanino ang convoy. Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir eh. Ayon sa SAIC, hindi agad natiketan ang convoy ng dalawang SUV at nakabuntot na nakamotor na HPG dahil umalis agad sila. Pero bumalik naman kalaunan ang isa pang motor mula sa PNP para magpa-issue ng ticket. Hindi naman direktang kinumpirma o itinanggi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kung sa kanya nga ang dumaang convoy sa EDSA busway kahapon. Pero kinumpirma niya na may lehitimong emergency kagabi, kaya raw napilitang dumaan sa busway ang mga sakay na senior officers ng convoy dahil sa matinding traffic. We are on call 24 hours a day. And there's a guideline sa bus po ng DOTR na the PNP vehicles, ang sinasabi, in case of emergency, national issue, you can use that. Paglilinaw ni Marbil, kinikilala ng PNP ang otoridad ng SAIC, kaya nagpatiket na lang ang convoy para lang payagang makadaan sa busway. Pero idinaan na lang daw sana sa maayos na usapan. There's no need for you to announce to everybody sino nahuli mo. Since sa privacy, you have to respect. Yan lang po yung hindi kami. And you don't show yung mga plate numbers. Hindi na bago ang paggamit sa pangalan ng PNP Chief ng mga nahuhuli sa busway. Noong February 10, isa ring convoy ng PNP ang nahuli at ginamit na palusot ang pangalan ni General Marbil. Dahil sa mga ganitong insidente, plano nang kausapin ng PNP ang SAIC para magkaroon ng mas malinaw na protocol. Sa ngayon, convoy lang dapat ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang pwedeng gumamit ng busway. Pinapayagan namang dumaan sa busway ang mga taga-PNP. Pero dapat may lehitimong operasyon at koordinasyon. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, pagpapaliwanagin din niya si Marbil sa nangyari. Pero paalala niya, mas mainam na sumunod na lang at wag nang dumaan sa busway. Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Patay ang isang lolo matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Makati. Nasa 7 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Labis ang hinagpis ng lalaking ito nang makumpirmang namatay ang ama niya sa nasunog nilang bahay sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Natrap sa loob ang biktima na si Arturo Opiñano, 75 taong gulang. Ayon sa apo ng biktima, hirap na raw kumilos ang matanda na nasa second floor raw ng bahay. May sakit na po yun at matanda na po siya eh. Paano na? Mag-isa lang ba siya noon? Time na yun? Opo, mag-isa lang po siya. Hindi siya nakahingi daw ng tulong. Kita sa video na ito kung paano nilamon ng malakas na apoy ang hilera ng mga bahay na ito sa bahagi ng Champaka Street. Pasado alas 12 ng tanghali nang mapansin ng mga residente ang makapal na usok mula sa ikalawang palapag ng isa sa mga bahay. Ang residente na si Troy, labis ang panlulumo nang maabutang natupok na ang kanilang tahanan. Sa social media niya na raw kasi nabalitaan ang sunog sa kanilang lugar. Nung nakita ko sa Facebook Live na gano'n na nga ito, yung itsura, kaya yun, pinag-grab na ako ng boss ko. Wala nang apoy pero ganito na yung itsura. Wala na talaga. Walang naisalba. Importante lang naman yung buhay eh. Inabot ng halos 2 oras bago ideklara ang fire out mag-aalas 2 ng hapon. 8 bahay ang natupok na pawang mga paupahan. Tinatayang nasa 840,000 pesos naman ang halaga ng kabuuang pinsala. 7 pamilya ang apektado habang 3 residente ang naiulat na nasugatan. Inaalam pa ng BFP ang mitya ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Labang pa rin ang mga pambato ng Marcos administration sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations base po sa February SWS survey sa pagkasenador. Number 1 pa rin si Erwin Tulfo, pangalawa si Bongo, sunod sina Lito Lapid, Tito Soto, Ben Tulfo at si Bong Revilla.
Pasok din sa Magic 12 sina Pia Cayetano, Ping Lacson, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Abby Binay at Willie Revillame. 8 sa mga yan ay mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. 2 naman ng PDP at 2 independents. Higit 3 buwan pa bago ang bilang Pilipino 2025 pero ikinababahala na ng COMELEC ang pagdami ng election-related violence. Kaya naman pinag-aaralan na nito ang mga lugar na isa sa ilalim sa kanilang control. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Galvez. Binaril habang nagbibigay ng talumpati si Dato P ang re-electionist Vice Mayor Omar Samama nitong Lunes. Mabuti na lang nakaligtas ang vice-alkalde. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa ospital. Ang pamamaril kay Samama ang pinakahuling krimeng naitala na may kinalaman sa bilang Pilipino 2025. Nababahala na raw ang COMELEC sa tila sunod-sunod na election-related violence. Karamihan daw dyan ay nangyari sa Cotabato City at mga probinsya sa Maguindanao. Pero ang mga krimeng ito, hindi raw agad na ipapaalam sa main office ng COMELEC. Meron po mga ilan ng mga nakakaraang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na namatay o natambangan. Meron din po kasi na-sacrifice ng mga ilang bata na nadadamay. Pero para sa pulisya, masyado pang maaga para sabihing may kinalaman sa politika ang pamamaril kay Vice Mayor Samama. Posibleng armadong grupo raw ang nasa likod nito. Posible po na isang sniper ang bumaril. Kaya sinasabi niya, since covered po yung area, na kaya walang malinaw na clear shot po. Hindi po siya ma-declare na political sapagkat kung politika po, ito po ay mga kailangan ng revalidations. Pero kung ang poll body ang tatanungin, itinuturing na nila itong election-related violence. Any violence directed against a candidate, an incumbent official, is always election-related. Huwag na po nating sugarcoat pa yan. Para maiwasan ang pagdami ng kaso ng election-related violence, hindi raw magdadalawang isip ang COMELEC na isailalim sa kanilang kontrol ang mga lugar na maraming insidente ng karahasan. Isa sa alang-alang din daw nilang rekomendasyon ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, 38 lugar sa bansa ang nasa ilalim ng red category o yung may seryosong bantang election-related violence. Pero posibleng madagdagan daw yan oras na pag-aralan muli at mag-reclassify ang COMELEC at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinatututukan ng COMELEC sa PNP at AFP ang pagsawata sa mga loose firearms at pagbuwag sa mga private armed groups na madalas daw dahilan ng mga karahasang naitatala lalo habang papalapit ang mismong botohan. Sa ngayon, inihahanda na ng COMELEC ang training para sa 7,000 pulis na posibleng magsisilbi bilang electoral board members sakali magkaroon umano ng pananakot sa mga guro sa mismong araw ng botohan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang pagrorosaryo sa St. Peter's Square sa Vatican City para sa agarang paggaling ni Pope Francis. Critical pa rin ang kondisyon ng Santo Papa pero stable naman daw siya ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. 12 araw nang nakakonfine sa Gemelli Hospital sa Rome si Pope Francis. Patuloy siyang nakikipaglaban sa sakit na double pneumonia. Ayon sa Vatican, pang-4 na araw ng kritikal ang kondisyon ng Santo Papa. Bantay sarado pa rin siya ng mga doktor. Pero hindi gaya sa nakalipas na mga araw, hindi na hirap huminga at stable na rin ang kondisyon ng 88 anyos na leader ng Simbahang Katolika. Habang nakakonfine sa loob, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga Katoliko na nag-aalay ng dasal sa labas ng ospital kung nasaan si Pope Francis. Nagsagawa naman ng hiwalay na misa sa simbahan ng Santa Maria Addolorata sa Rome ang ilang miyembro ng Argentinian community. Kasama ang ilang diplomat mula Latin America, ipinagdasal din nila ang Santo Papa na tubong Buenos Aires sa Argentina. Nagtipon-tipon din ang ilang mananampalataya sa St. Peter's Square sa Vatican. Dito, pinangunahan kaninang madaling araw ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang pagdarasal ng rosaryo para sa Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Gagawa ng star-studded film sina Bel Mariano at Direk Cathy Garcia Sampana. Nag-meeting na sina Bel at Direk Cathy. Sabi ni Bel, makakasama niya raw rito ang mga veteranong artistang hinahangaan niya. Say naman ni Direk Cathy, chance ito ni Bel para mas mahasa ang talento. Looking forward daw si Bel sa project na ito. Very supportive naman ang love team
niyang si Donnie Pangilinan kahit hindi sila magkasama sa film. Sa ngayon, napapanood ang Don Bell sa How to Spot a Red Flag dito sa TV5. Kasal na sina kapatid star Cedric Juan at Kate Alejandrino. Garden wedding ang napili ng dalawa. Nag-share ng sweet moments ang dalawa at ang kani-kanilang friends. Last week lang nang i-announce ni na Cedric at Kate ang kanilang engagement. Napapanood si Cedric sa daytime inspirational series na Ang Himala ni Nino. Congratulations Cedric and Kate! Nako mga kapatid, you will not want to miss out on my other updates, lalo na yung nagbabalik na OG. Mamaya na yan. Susunod, lalaking tinatapakan ng paa ng biktima sa kananakawin ng cellphone, arestado sa Bulacan. Panibagong disqualification case inihain laban kay senatorial candidate Erwin Tulfo. At Senate President Jesus Codero pinaghahanda ng ilang tanggapan ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kuha ng CCTV sa bahagi ng Taft Avenue sa Manila, makikita ang pagsalpok ng SUV sa poste ng LRT-1. Bumaliktad ang sasakyan at nahagip pati ang isa pang rider. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapang bahagi ng SUV. Dinala naman sa ospital ang nasugatang rider. Base sa investigasyon, lasing ang SUV driver na isa ring Chinese. Hawak na siya ng mga otoridad. Mga kapatid, ingat po sa bagong modus ngayon ng mga kawatan. Ang diskarte, gigit-gitin at iipitin ng magkasabwat ang kanilang target, aapakan ng paa para malito sa kukunin ng cellphone. Sa pool sa CCTV ang modus na yan sa Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuhang ito ng CCTV sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes, makikitang naglalakad ang tatlong estudyante, nakabuntot sa kanilang dalawang lalaki. Maya-maya, ginit-git ng dalawang lalaki ang isa sa mga estudyante. Ang lalaki sa kaliwa umatras at inapakan ng paa ng babaeng estudyante. Habang ang lalaki sa kanan makikitang may ibinulsa. Ang dalawang lalaki sa video, pasimple na palang ninakaw ang cellphone ng inipit na estudyante. Agad na sumakay ng jeep ang lalaking kumuha ng cellphone. Dumiretso naman sa tindahan ang isa pang gumitgit. Ilang saglit pa, napatakbo ang lalaking nasa tindahan nang bigla siyang habulin. Pati ang mga estudyante nakihabol din. Nahuli ng taong bayan ng lalaki na tanggi pa sa pagnanakaw. Sige, bakit kasama ako? Wala akong kinukuha. Habang ang biktimang estudyante napaiyak na lang. Ayon sa nanay ng biktima, matinding trauma ang inabot ng 13 anyos na dalagita. Birthday gift daw sa kanya ang tinangay na cellphone mula sa kanyang kuyang OFW. Natatakot na po ako na mag-isa siyang papasok, mag-isa siyang uuwi. Buti nga po, hindi siya sinaksak o sinaktan. Yun po ang akin. Di baling nakuha yung cellphone. Ang problema, kung nasaktan siya o natangay siya kung saan siya dinala, yun ang mas mahirap. Base sa investigasyon, dayo lang daw ang mga suspect sa lugar at target ang mga estudyante. Dinistract po sila sa pamamagitan ng pag-apak ng paa. Nung may pagkakataon po sila na makuha yung cellphone ng biktima ay sa kanila in-execute po yung plano nila. Tinatarget nila yung mga estudyante o mga commuters na naglalakad po na nag-aabang ng sasakyan, sinasabayan po nila. And then, gumagawa sila ng paraan para ma-distract nila at magkaroon sila ng pagkakataon na kunin po yung target nilang items, mga cellphone, wallet. Sa kabila ng kuha sa CCTV, iginit ng suspect na napadaan lang siya. Bumiyahe po ako dito po ma'am na pupunta po ako sa kapatid ko po kasi may inalok po sa akin, nirekomenda po na trabaho po. Tinanggap ko po, bumiyahe po ako, tapos napabili po ako ng palamig doon. Tapos nagkaroon po ng krimen. Nakakulong na ang suspect na mahaharap sa reklamong theft habang pinaghahanap pa ang kasabwat nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Nahaharap na naman sa panibagong disqualification case ang senatorial candidate na si Erwin Tulfo. Inihain ni Berteni Cosing at Graft Free Philippines Foundation ang petisyon para i-disqualify si Tulfo. Ayon sa COMELEC, issue sa political dynasty at citizenship ng mambabatas ang basihan ng isinampang disqualification case. Umasa kayo that the COMELEC division and later on if it will be raised to the NBank, kung sino man yung mananalo, matatalo, will decide these cases expeditiously. Hindi pa raw natatanggap ng kampo ni Tulfo ang kopya nito pero handa raw siyang sagutin ng kaso na isinampan ni Cosing sa isang abogadong tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema at idineklara ng COMELEC na nuisance candidate sa bilang Pilipino 2025. Sinisiguro naman ng COMELEC na magdedesisyon sila sa mga disqualification case bago mag-eleksyon. Pinagutos ni Senate President Chis Escudero na maghanda na ang Administrative Support Offices ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Base po yan sa kanyang special order na nilabas sa media ngayong gabi. Nakasad din dito ang pagtatalaga sa Secretary of the Senate bilang Clerk of Court, habang ang Senate Legal Counsel at Secretary for Legislation naman ang tatayong mga Deputy Clerks. Naglabas din ng memo ang Administrative and Financial Service ng Senado para ipagbigay alam ang magiging budget at iba pang requirements para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matatandang kahapon lamang nang muling sabi ni Escudero na hindi urgent legislation ang impeachment ng bise. Sabi naman kanina ni VP Sara sa isang event sa Cebu City, ipapaubaya niya sa kanyang mga abogado ang nakabinbin niyang impeachment trial. Ibili nato na sa mga abogado ang istorya sa impeachment, particularly sa defense sa ako ang impeachment, ilahaman ng trabaho o ang mga abogado po ang mas nakasabot tungkol sa ang proseso sa impeachment. K-pop updates naman tayo. Hope is on the way sa mga ARMY dahil may pasilip na si BTS J-Hope sa kanyang upcoming solo concert. Para yan sa Hope on the Stage tour ni Hobby. Cinematic trailer ang peg ng Bangtan member. Feature dito ang ilang low-key references sa past music ni J-Hope gaya ng Jack in the Box and Hope on the Street. This Friday na ang first show sa Seoul. Sa April 12 and 13 naman ang Manila leg. Speaking of K-pop, pinupusuan din ngayon ng Carats ang bagong photoshoot ni Mingyu para sa isang famous clothing brand. Trending ang kanyang pa-abs at casual styles in denim. Magina sa Thailand, muntik nang mabundol ng humaharurot na pickup truck. At ang pagbabalik Philippine TV ng iconic at OG Asian novela na Meet Your Garden dito sa TV5. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Napuno ng tensyon sa sanglangyan sa Davao City. Agad sinunggaban ng mga armadong magnanakaw ang gwardiya. Pagkatapos nilabas nila ang laman ng pawn shop. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng alahas ang tinangay sa sanglaan. Isa lang sa mga suspek ang naaresto sa follow-up operation. Iniimbestigahan din ang posibilidad ng inside job. Matapos ang fare hike petition ng mga jeepney operator noong nakaraang linggo, mga bus naman ang humihirit ng taas pasahe ngayon. At sa susunod na linggo, didinggin ang hirit ding fare hike ng mga TNVS. Ang LTFRB tuloy nababahala na sa sunod-sunod na panawagan para sa taas pasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Humarap sa pagdinig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator ng bus. Nobyembre pa nila inihirit ang taas pasahe. Gusto nilang itaas ang kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa 15 pesos para sa ordinary city bus. 2 pisong taas din ang hiling sa aircon city bus.
Halos 2 piso ring fare hike ang gusto ng provincial buses sa unang 5 kilometro at dagdag na 29 centavos naman sa kada kilometrong dagdag. Ang mga aircon bus naman, 32 hanggang 44 centavos ang dagdag sa kada kilometro. 2022 nang huling magtaas ng pasahe sa mga bus nang umakyat sa mahigit 80 pesos ang kada litro na ng diesel. Ayon sa mga bus operator, bagamat mas mababa na ang presyo ng krudo ngayon, tumaas naman ang gastos nila sa piyasa ng sasakyan, pasweldo sa mga tauhan, bayad sa toll at sa mga terminal. Sana maintindihan po kami ng commuters kasi ang commuters, buhay namin yan eh. Sila yung aming pinagsisilbihan. Siguro naintindihan din nila na yung inflation kasi, ang laki ng epekto sa ating lahat. Even yung mamamayang iba talaga eh. Noong nakaraang linggo lang, dininig naman ng LTFRB ang petisyon ng mga jeepney operator para sa dagdag na 2 piso sa minimum fare. At sa susunod na linggo, didinggi naman ang petisyon para sa pagtataas ng pasahe sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. One thing that we have to always consider is its effect on the economy and on the consumers. Let's admit it, any increase pahirap ho ito sa mga consumer. Ayon sa LTFRB, nakikita naman nila ang punto ng mga petitioner sa paghingi ng taas singil sa pasahe at mukhang pagbibigyan nila ang mga ito. Pero kailangan daw nilang pag-aralang mabuti kung magkano ang aprobahan nilang fare hike. Maglalabas daw sila ng kanilang desisyon sa kalagitnaan ng Abril. Wala pa mang aprobadong taas singil, umaaray na ang mga commuter. Yung pamasahe ko sa isang araw, 100 na. Sa isang quincenas po, ang pamasahe ko 1,000. Din, malaki din po yung epekto. Mataas na nga yung bilhin, mataas pa rin tataas pa yung pamasahe ko. Ang isang commuter group naman, lalong nag-aalala sa planong isa pribado ang EDSA busway na mas magtutulak daw ng taas pasahe. So sa halip na gawing pampublikong service, public service ang public transport, nagiging for profit siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patay sa pananambang ang dating alkalde ng bayan ng Lumbaca, Unayan sa Lanao del Sur. Ayon sa Provincial Police Office, pasado alas 7 kaninang umaga ng pagbabarili ng biktimang si Haji Abdul Aziz Aluyodan nang hindi pa nakikilalang gunman na sakay naman ng pickup truck. Nangyaring krimen habang nasa motor pool sa tapat ng kanyang bahay ang biktima malapit sa munisipyo. 9 na basyo ng barila na recover sa crime scene. Naisugod pa sa ospital ang dating alkalde pero nadeklarang dead on arrival. Tinutugis pa ang bumarel at isa pa nitong kasama sa pickup truck. Nasa 120 million pesos na halaga ng peking luxury items gaya ng mga bag at wallet ang nabisto ng NBI sa sinalakay nitong bahay sa Imus, Cavite. May markings pa ng isang sikat na luxury brand ang mga produkto. Ayon sa NBI, ibinibenta raw mga ito online sa halagang 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Mas mababa yan sa presyo ng orihinal na produkto. Mga tauhan lang inabutan ng mga otoridad sa raid. Tinutugis ang may-ari ng mga produkto na mahaharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code. Posibleng sirain naman ang mga peking produkto kapag ipinag-utos ng korte para hindi na maibenta. Huwag tangkadikin yung ganito mga produkto dahil itong mga produktong ganito, siyempre, low quality. Tapos itong mato, hindi dumaan sa, hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno natin. Sa Frontline News Abroad, muntik nang masagasaan ng pickup truck ang isang babae at kanyang anak sa Thailand. Sa kuha ng CCTV, makikitang sinasakay na mag-ina ang mga dalang laundry basket sa nakaparado nilang minivan. Nang patapos na mag-ina, sakto namang paparating ang umaharurot na pickup truck. Sinapul nito ang van. Nasa loob pala ng minivan ang pari de pamilya pero hindi naman siya nasaktan. Sugutan naman ng driver ng pickup truck at agad dinala sa ospital. Sinubukan daw ng driver na iwasan ang minivan pero nawalan na raw siya ng kontrol. Magkaka-film debut ang South Korean actor na si Jang Tae-yo matapos siyang mapanood sa Netflix reality show na Singles Inferno 4. Bibida siya sa pelikulang Finding Santos na joint production ng Pilipinas at South Korea. Bahagi ito ng commemoration ng 65th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa ngayon, nasa Manila si Jang para sa promotion ng upcoming movie. Ayon kay Jang, gusto niyang mag-focus sa acting at modeling matapos ang filming ng Singles Inferno. Ang una mong
Abangan, OG Asian drama na Meteor Garden muling magpapakilig dito sa Kapatid Network. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Shout out sa mga kinilig noon kina Shanchay at Dao Mingsu. Muli natin yan mafe-feel sa Meteor Garden na first time ipapalabas dito sa TV5 bago ang Frontline Tonight. Nasa Frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Shanchay. The OG Asian novela is back. Muli tayong pakikiligin sa Free TV ni na Dao Mingsu at Shanchay ng Meteor Garden. Ang good news, mapapanood natin sila soon dito sa Kapatid Network. Mas matinding pang-aasar ang gagawin ko sa'yo. At ngayon pa lang, marami ng kapatid ang na-excite sa iconic Taiwanese drama, gaya ng marketing student na si Rodolph. Last year lang, pumunta pa siya ng Taiwan para bisitahin ang filming location ng Meteor Garden. Nag-alasansay pa nga siya sa iconic stairway area na ito. Talagang parang sobrang nostalgic po nung feeling na mapuntahan po yung mga iconic spots po, which is yung sa school po na ginanap yung Meteor Garden, which is sa Yingde University po, sa Taichung po ba yun, sa Taiwan. Kung saan po sila nag-date, yung sa Liufu po, nagpunta rin po ako doon. Binisita niya rin ang tapat ng school ng F4. Napareminisce naman ang isa pang fan na si Jam, na kinikilig pa rin hanggang ngayon sa love triangle ni Shanchay, Dao Mingsu at Watchile. Sobrang excited talaga. Ang sarap balikan as a teenage. Yung friendship na pinapakita ng F4, yung love story ni Shanchay, and also ni Dao Mingsu with Watchile. Abangan ang pagbabalik ng F4 at ni Shanchay sa Meteor Garden simula March 10:15 p.m. bago ang Frontline Tonight dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. Uy, ang saya namin ni Johnny sa pagbabalik ng Meteor Garden. But sino bang hindi nakapanood? Si Sir Ed. Hindi na napanood. Pero ito na yung chance ito yung chance mo. Pero di ba, that's an old show? Yes! Parang pinalabas siya, may buhok eh. Oh, talaga ba? Alam mo, Sir Ed, talaga pag pinalabas to, paitiman natin ulit yung buhok mo. Nori mo, maganda siya. Mga 2000, so that's 25 years. That's a quarter of a century ago. That's an entire generation ago. Kita mo yung mga buhok nila. Pero nakakinig pa rin siya kasi inulit ko na yan. Inulit ko na. Pero ganun pa rin nakakakinig pa rin, sir. Anong favorite part mo, Miss Mea? Nung hinahabol ni Shanchay yung nasa bus si Dao Mingsu. Nakakaiyak yun, Sir Ed. Dapat mapanood mo yun. O higit sa lahat, area yan before Frontline Tonight. So mga kapatid, diretso nyo na yung panonood nyo sa Frontline Tonight. Tuloy na yan. Gusto mo yan? Wala siyang nasabi. Makikinood na lang si Sir Ed. Manood ka nga. Maganda nga. Ayos ang segue niya. Sige, how can you argue against that? Sige, manood kayo ng, ano pa yan? Meteor Garden! Meteor Garden. Kasi parang Armageddon dating eh. Meteor Garden. Yan po ang 45 minuto. Paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gawin yung kasangga sa pagkubalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.